Mga kababayan natin, ating kukunan ng konting pahayag at reaksyon itong si dating PCSO Director Sandra Cam tungkol sa mga nagaganap na mga investigasyon sa mababang kapulungan ng Kongreso, kung saan sinasabi niya masyado ng bastos itong mga kongresista sa pagtatanong sa ating mga resource speaker. At narito yung kanyang pahayag, mga kababayan natin. Pakinggan po natin. Ayan po. Ma'am, reaksyon lang po dun sa mga nangyayari ngayon sa Senado at sa Kongreso. Well, I'm calling it as a house of contempt. Not anymore a house of Congress. Sobra na. Gusto nila yung kung anong gusto nilang sabihin umarnig, yun ang dapat ilabas. More than an investigator na sila. Hindi naman sila mga korte. So, itong quad committee na to, mga they feel like they are above the law. Na kung sinang gusto nilang at saka kagaya nung KGM Garma, below the belt. Kung mayroon silang investigahan, yung doon lang sana. Within. Hindi na yung pati yung kabit, yung boyfriend. Bakit? Mga malinis pa sila. Yung apat na chairman ba, mga malinis yan. Actually, may kilala ko dyan, 2. Ang time na ako'y ipatawag ng Kongreso dahil dyan sa PCSO. O balita nga po namin, ipatatawag din kayo sa Kongreso. Opo, dahil daw doon sa PCSO, issue ng 19B. I don't mind. Marami man akong papeles dyan. At saka, during our time, I was the only director na hindi pumirma doon sa IRR. So, I'm willing, no problem. Pero sabi ko nga doon sa tumawag na congressman, within PCSO lang. Kasi pag lumampas sila dyan, abay, ibang usapan na yan. Hindi ako paano sa kanila. Kung i-contempt nila, walang problema yan. Paano yung pag kina-contempt kayo doon? Magdadala na kayo ng damit? Pagpunta ko, dadala na ako ng damit. Para hindi na ako kakaba-kaba na wala pa. Dala ko ng aking mga gamot, insulin, kasi diabetic ako. Pero, pareho pala tayo. Hindi ako papayag na papastusin ako na kagaya ng ibang mga resource person. Kasi, ang nangyayari dyan sa quad committee na yan, yung gusto nila ang masusunod. Which is not, hindi naman dapat na ganun. Dahil kung hindi naman, mali naman talaga yung gusto nilang iparinig o ipasabi, ay aalma ako. So, ano na ngayon ang masasabi niyo sa takbo ng mga pag-iimbestiga sa Kongreso at Senado? Halatang-halata naman. Halatang-halata na. Isa lang ang tinutumbok nila dyan. Alam na natin. So, kaya tayo na mga Duterte supporters, magkaisa tayo. Dahil para na ito sa bayan. Hindi na ito politika, kundi usapang bayan na ito. Pero sinasabi po lagi ni Vice Sara na hindi naman siya tatakbo sa 2028. Well, hindi naman siya pwedeng magsabi ng ganyan kasi siya naman ang talagang inaasahan ng taong bayan na makaahon sa gobyernong ito ngayon, sa kasalukuyan. So sa ngayon, ano po yung inyong mensahe dun sa mga kongresista at mga senador na talaga namang grabe na yung ginagawa nilang pagtatanong sa kanilang mga resource person? Well, sa mga senador at saka sa mga congressman, ilan lang ang boto nyo? Especially for those congressmen, niwala pa sa 1/10 of the votes na nag-garnered ng ating Vice President. Sana kung magbibigay man lang kayo, if you will invite a resource person, treat them with respect. Kasi buti nga, binuntahan pa kayo. Pero ang nangyayari, pag hindi ka pumunta, isumpila ka. Pag pumunta ka naman, babastusin ka. So saan pupunta? Ngayon, kung ako, ipapatawag, ay ibang usapan yun. I will... Willing naman kayong pumunta? I'm very willing. Okay. And I will answer
with PCSO issue lang, I will answer it straightforward. So ano pong reaction doon sa sinabi ni Congressman na Marcoleta na bakit sinisingle out si Vice President Sara doon sa mga sa confidential fund? Yun nga, etong mga kongresista, as if they are so clean. Eh, mga bulok din kayo. Isa-isahin natin. Like itong si Kimbo. Oh, Yeah, Kimbo. you're just a mere teacher. UP ba siya? Teacher ba siya ng UP? Noon naka-tricycle. Ngayon, ano na? Acting like a big, billionaire. Pati mga relo, mga bag, mga pagdadamit niya, yung brooch niya. Saan mo kinuha yan? At saka yung husband niyan may kaso din ng graft and corruption. Ay si Abante. Anong Ito naman si Abante, pastor yan. I remember, nung panahon na kalaban ako ni GMA, ginamit niya ng auntie ko, may she rest in peace, para ako patahimikin. Sinagot-sagot ko yan. Pastor ka? O-offeran mo ako ng pera para lang ako manahimik? No way. At saka, may nagsabi sa akin sa mga distrito niya, and I have to double check it first, na mayroon din kaso yan ng child abuse. Oh. So, ipapacheck ko muna. Pa next week, maghalongkat ako dahil baka mamaya ipatawag ako at mamaya aarte-arte yan sa akin. At least mayroon akong pambala sa kanya. Opo. Ayun. Okay, maraming salamat po. Opo, thank you. Thanks. Ayan guys, napakinggan nyo naman yung mga sinabi nitong si dating PCSO Director Sandra Cam. At sabi nga niya, marami siyang bahala pag siya ipinatawag sa Senado at saka sa Kongreso. Okay, yan muna yung ating maipaparating at maipapaabot sa inyo. Ako po si Jet Caberia, kapwa niyo Pilipinas.